Balita po ay yung order ng Court of Appeals. Court of Appeals. Pare, matindi ba yun? Ang AMLC ba, diretso sa Court of Appeals? Yes. Hindi na sa court? Sa court din, pero pag ibig sabihin nito, nag-ano na sila sa court, sa RTC. Ang Anti-Money Laundering Council, binigyan ng Court of Appeals ng 20 days to freeze, may freeze order po, ang lahat ng bank accounts at saka lahat ng ari-arian nitong si Apollo Kibuloy. Siya po ang pinuno ng Kingdom of Jesus Christ. It's a religious group. Yung, what do you call this, yung hold order ba to? Freeze order. Freeze order. Sa Kingdom of Jesus Christ, KOJC. Ano ba to? Corporation or something? Hindi, lahat ng nakapangalan sa kanya. Oo. Pati siya. Maski personal. Pati personal. Yes. Oo, pati personal. Yung KOJC, ang sinabi dati, kung natatanda natin, administrador niyan si dating presidente. Dating presidente, Duterte. Ang alin? Siya nagsabi dati na he is the administrator of the KOJC assets in the absence of Pastor Kibuloy. Hindi naman yun yung na-attach. Ang na-attach, yung mga personal. Hindi yung KOJC? Oo, ay yung mga under the name of KOJC? Of Pastor? So parang pinaikutan si President, Well, lahat. Pati yung mga followers, pati yung korporasyon, pati yung sa leader. Ano ba yung covered nitong freeze order? Lahat yun. 10 bank accounts, 7 real estate properties, 5 motor vehicles, Yung and aeroplano. 1 aircraft owned by Kibuloy. 47 bank accounts, 16 real estate properties, and 16 motor vehicles of the KOJC. And 17 bank accounts, 5 real estate properties, and 26 motor vehicles of Swara Sug. Ang Swara Sug, yan yung corporation Oo. which operates KOJC. Yung personal niya po, 10 lang. Yung sa Kingdom of KOJC, Jesus Christ, KOJC. 47 bank accounts. Mas interesting kasi dito yung cash eh. Oo. Kasi yun yung pwedeng madaling. Madaling. Tapos, another 27 bank accounts. Christian Children's Joy Foundation. Yan. 17 bank accounts, yung sinasabi mo, yung Swara Sug. So, ang daming bank accounts na to. Tapos, meron pa pong 76 bank accounts doon naman sa mga associates daw. Associates niya. Oo. Yan, yung mga, may mga pangalan sinabi. Chavez, mga ganun. Canada, apelyido, Santander. Yun yung Canada, yun yung nahuli. So parang lalong natatighten ngayon yung yung Well, if you're talking, sa kanya. as always, in most, At saka hindi lang sa Davao. all over. Sa lahat po, Quezon City, Pasay City. In most cases, pagdating sa mga ganyan, ang you have to follow the money. Pag nakuha mo kasi yun, para rin yan sa drugs. The money trail is the most important thing. Aha. At ito po, may mga obligasyon yung mga bangko na mag-report agad-agad sa court. Yes. Or sa AMLC. Kung anong ginawa nila. Okay. Tapos yung mga government agencies, ganun din yan. Anong kawan nito? 20 days lang eh. Yes. Yun ang sa akin, medyo may significance yung 20 days na freeze order na yun. Ano significance yan, pare? After 20 days, paano? Hindi, mukhang may mangyayari in 20 days. Ayun ba? Mahuhuli na. Parang ganon. They are giving Because by the way, he is, according nandun siya, nakita na nandun pa rin siya so within the 30-hectare property of KOJC sa Davao. Nandun siya, bantayado nga lang, gwardyado ng kanyang mga In other words, ang sinasabi natin ay within the next 20 days, yung sa freeze, kasama na rin yung bantay sa kanya talaga. Hindi po. Kasi within that 20 days, ang Court of Appeals dapat magkaroon ng hearing in a way, evaluating. After the order, after the freeze order, ano na? So, kailangan mag-report ang AMLC, palagay ko PNP. Yeah, lahat. Everybody.
all those, the government agencies that... At doon, magdidesisyon ng Court of Appeals kung anong gagawin based on that hearing. Kung itutuloy ba yung freeze, Gagawin or permanent ano ba? injunction. Oo, ano ba? May epekto ba yung freeze o ginawa nyo lang publicity stunt yan or something? Anything, hindi ba? Nakakatulong ba yan sa inyong trabaho for justice? Yan. So yung pong, yung 20 days na yun, kumbaga, pagkakataon na ng government side To to act. It is also an opportunity for the Kibuloy crowd to come around and say, boss, yung ginagawa niyong freeze order, that is a grave abuse. Oo. Makasagot din. Makasagot din sila. Ano ba yung mga crimes? Sabi po ng court, kaya sila nag-issue ng freeze order. Mukhang yung pera doon ang galing sa crimes na yun. Associated with Wow. Human trafficking. Oh. May pera ba doon? Sexual and child abuse, child abuse. sex trafficking of children. Yeah. Hindi, may pera ba doon? Uli. Yun ang sa pantaha Sa ng pantaha prosecution. Ang tingin CA, ko, yung CA. accusation ng fraud. Kasama yun. Tapos yung money laundering. Yes, kasama yun. Ayan. Kasi nakita sila, huge cash sa aeroplano, di ba? dun Doon sa US. Sa Amerika. At in the case of the US, for example, additionally, ang nakalagay pati doon yung wire transfers. Bawal yun. Sa Amerika. Yung isa pa pong yung yung solicitation of donation. Bakit? Bawal ba yun? Hindi ko naintindihan. Meron ganun na crime. Solicitation of donation. Bakit ang Catholic Church? Iba naman yun. Hindi, in the case of kasi, hindi yata yung lang Hindi lang yung basic na solicitation. Kasi po, enumerate, for your information, inisa-isa ng court kung ano yung mga crimes kung associated with this. to explain bakit nila dinicide yung freeze order. Yes. Inisa-isa yan Yan yung sa US, minention. Tapos yun nga, yung solicitation, donation. Yung trafficking daw ng isang minor de edad. Yan, kasama yan. Oo. At tapos itong minor na edad na to, ginagamit po na pang-solicit. Yes. Yun ang sinasabi. Yun ang in-explain ng court. So, ibig sabihin, parang ang preliminary finding ng court, kumita ka doon. At isang example lang yun. Yan. Okay. Money laundering, pati. Malakas yung money laundering doon. Money laundering nga. Nagagamit mo ang iyong simbahan para mag-launder. Oo. Tapos, ano yung meantime, yung arrest order, it's still in force, Yes, di ba? it is. May reward pa nga. Yung bank freeze order na yan, is it going o makakatulong sa eventual arrest? Yes. Pwede? Yes. Kasi mawawalan ng financial Yung financial, clout? Ganon. Wala ba nakatago? Marami rin sa tingin ko kasi ang nagtagal Aha. Tagal Pero nandun lang daw sa compound. Yan ang sabi ni Davao Chief, Police Chief Torre. Nick Torre. Oo. Yung regional director. Nagtatago lang daw doon. Ano yun? Meron ba silang? Ba't hindi nyo? Ay, hindi nga sila pinapapasok. Di ba? Nagkaroon nga ng, subukan nilang pumasok, mag-serve ng warrant. Nagkaingay 30 hectares, ang laki 30 hectares na property. So,